Ayan, welcome back sa ating videos. For today's video, magpapalit tayo ngayon ng stator ng Fury 125. So, ang una natin tatanggalin dyan, bubunutin lang muna natin yung socket, tapos tatanggalin natin yung cover ng stator. Ayan, sa pagtanggal ng cover, gagamit lang tayo ng 10mm na socket o T-wrench. Ayan, pag matanggal na po natin lahat ng mga bolts, maganda po tayo ng pansahod, tapos tok-tok-tok-tokin lang natin kung nahihirapan tayong bunutin yung cover. Dali lang naman po yan bunutin. May magnet kasi yan dyan na medyo pumapalag pag hihilain, pero kayang-kaya nyo po yung gawin. Basic lang yan. Kahit na-drain nyo na po yung yung mantika, maganda pa rin kayo ng pansahod kasi meron talagang tutulog dyan. Ayan, pag nabunot na natin yung cover na yan, nandyan din po sa may cover na yan mismo yung mismong stator coil. Diyan din po natin tatanggalin yun, ipapalitan natin. Ayan, meron lang po yung dalawang screw dyan na nakakapit na malaki. Para mas mabilis natin siya matanggal, gagamitan na natin siya ng impact wrench. Huwag po tayong gagamit ng mga screw na may hina kasi baka ma-lost thread lang po yung screwdriver at mahirapan po tayong tanggalin. Ayan, fast forward na lang natin. Ayan, pag natanggal na natin yung stator na luma, pwede na natin ikabit yung bago, tapos balik na natin yung mga kinalas natin. Linisan lang natin konti para kunwari malinis tayo. Tapos dapat meron po kayo nakahandang gasket maker, o kaya bumili na kayo ng isang set ng gasket niya para sa gilid. Ayan, yung binunot ko na gear na yon para po yun sa starter. Tapos pwede na natin ibalik lahat yan. Fast forward na lang po ulit natin. Ito namang isang to, tinatawag na pick-up coil. Ito po yung kumukuha ng kuryente galing dun sa stator sa may magneto. Ayan po. Yung magneto po kasi natin, meron dyan nakalawit na parang bakal. Ayan, ganyan yung itsura niya kapag umiikot yan. Nakatapat po dapat yan dyan. Pero hindi naman po kayo mahihirapan kasi may lagayan naman po yan dun sa may mismong cover ng stator natin na nakasakto yan siyang ganyan. Yan, ganyan po yan umiikot yan, ganyan. Yan, dinidemo ko lang. Ganyan po. Umiikot-ikot po yan. Pinipick up niya po yung kuryente na naiipon ng stator. Tapos binabato doon sa ating regulator. Papunta sa mga ilaw, papunta sa ating mga CDI. Ganyan po yan. Ayan, ito na yung ating bagong stator coil. Babalik na natin siya. Gusto lang natin lahat, siguraduhin na mahigpit yung pagkakalagay ng mga tornilyo kasi pagka malas po yung mga yan, pwede po yung maging dahilan para masira yung mga gear dyan sa loob ng ating stator. Maraming pwedeng masira kapag may kumalas po dyan na tornilyo tapos napunta po dun sa loob. Ayan, baka mabasag pa yung kahan ng ating motor. Ayan, balik lang natin, siguraduhin na mahigpit yung pagkakalagay. Pag naikabit na natin, tapos pwede na nating lagyan ng bagong gasket. Kung wala kayong bagong gasket, pwede na yung gasket maker. Para lang naman yung mga nasa 20 pesos lang yun, para lang hindi mag-leak yung langis.
Iyan, nilalagyan na natin siya ng gasket maker kasi hindi ako nakabili ng gasket niya. Pero okay na rin naman po yan, basta maganda lang po yung lapat, pwede na rin po yan. Tapos, pagkatapos yan, pwede nyo na pong isarado tapos higpitan yung mga bolts. Tapos, hinanda ko na rin po yung tester ko para testingin, pero good naman po siya. Gumana naman po siya hanggang ngayon, mga ilang linggo na hindi pa rin po nasisira. Good naman po yung pagkakakabit ko. So, ayan po. Maraming salamat sa panonood nyo at sana may natutunan kayo kahit sa simpleng video natin na to. At sana wag nyo kalimutan mag-iwan ng like, comment, tsaka subscribes na rin. Yan. Maraming salamat po sa nanonood. At bye-bye. Please don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you for watching.